Hello guys, welcome. So, sasagutin natin yung tanong na paano mo i-repair yung rim mo, yung rim, yung mags. Okay? Okay, so bakit kailangan mo i-repair? So, nangyari sa akin, nagkaroon ako ng problema sa brake caliper, nag-loose yung tornilyo, tapos nangyari, kinaskas niya yung loob ng rim. So, nung naayos ko na yung caliper, nagtataka ako, ba't ako flat? So sabi ko baka mamaya may natamaan lang akong bubog or tornilyo or pako sa gulong ko. So okay, so ginawa ko, hinanginan ko lang ng hinanginan yung gulong hanggang makauwi ako. Nung nakauwi na ako, check ko tong gulong, sabi ko wala naman tama. And then realize ko yung rim ko ang may singaw. So nakaskas siya ng husto na sumisingaw na yung hangin. May maliit na part na sumisingaw yung hangin. Maliit lang na may singaw. So paano yan? Sira yung mags ko, sira yung rim. Hindi ka naman basta-basta makakabili ng rim, di ba? Kasi unang-una mahal yan, tapos mahirap dapat ka-match. So ito yung Ford Expedition. So ginawa ko, naghanap ako sa eBay. Nakahanap ako sa eBay yung mga tawag dito, yung mga pinaparts na Expedition, kunyari sira na talaga o na-aksidente, ayos pa yung rim. So binili ko. Ang problema, 1 week pa bago dumating. So sabi ko kailangan ko ng sasakyan. Ano yung pwede kong gawin sa rim para magamit ko muna temporarily. Yung hindi ka naman magdadrive ng malayo, yung dito lang sa malapit lang sa neighborhood namin, may kailangan gawin, ganyan. So, nag-research ako online paano i-repair ang rim. Yung ako mismo ang gagawa. Kasi kung magpapa-repair ka ng rim, might as well bumili ka na lang. Mas mura pa nga pag bibili ka ng used So, yun nga naka-order na ako sa eBay. Naka-order na ako sa eBay. May nakuha ako $80 lang. Kaso 1 week pa bago dumating or mga 5 days. So, yun, nag-research ako. And true enough, buti may nakita ako na YouTube din. Paano niya ni-repair yung rim niya, and gumamit siya ng JB Weld epoxy. So yun ang ginawa ko guys. So eto siya, eto yung rim na yun. So sinigurado ko yan, paikot talaga. Tapos matagal ang curing time nito one day ang curing time nito, no? So bago kaya nilagyan ng JB Weld, unang-una maghahanap ka muna kung anong JB Weld or epoxy, no? Iba-iba pala yan. So ang kinuha ko, sayang hindi ko nakuha ngayon, yung pinaka matibay nila, yung may 5,000 PSI. Tapos meron pang nakalagay na steel shavings na kasama. So talaga pang bakal talaga siya, pang bakal. So may mga 3,000 PSI parang pang plastic, pang wood, pero meron pang bakal. Tandaan niyo yan. So yun ang ginawa ko, no? Bago ko siyang pinahiran pala, nilinis ko muna ng basahan, tsaka tubig, tapos sabon, tapos pinunasan ko, tapos binrush ko ng steel wool, tapos nilinis ko ulit. Okay, tapos nung tuyo na, hindi ako nagmamadali, nung tuyo na, saka ako siya pinahiran ng JB Weld. And I was surprised, ang tibay ng JB Weld. So keep in mind yung ginamit ko yung 5,000 PSI, ang tibay ng JB Weld. Nung dumating na yung rim ko from eBay, gumagana pa rin to, hindi sumisingaw, no? Syempre kailangan mong palitan yan. Temporary lang yan hindi naman yan talaga pang matagalan. At saka hindi ko alam kung naapektuhan niya yung balance ng rim. Pero sabi ko nga, for short distances okay na siya, pwede na siyang gamitin. So dun sa nagtatanong, I don't advise you, pero kung kailangan nyo ng temporary fix, JB Weld yan, JB Weld or JB Weld epoxy ginamit ko dyan. So siguro ginawa ko 3 coatings ginawa ko para sigurado, kaya matibay din yan. Nagulat ako Tapos nung sabi ko nga, di ba 24 hours ang nito, ang cure time. Kinabukasan magka-camping kami nun Sabi ko kaya isusugal ko gamitin ko to kahit hindi pa eksaktong 24 hours. Sabi ko hindi ko susugal.
So ginawa ko, sabi ko na lang doon sa mga kaibigan ko kila John Del, sabi ko pre wala akong sasakyan pwede ba makisakay. So nakisakay ako sa kanya, kaya mas matagal pa yung cure time nito, more than 1 day. Pero kita nyo naman, no, nagamit ko pa ng 1 week to bago dumating yung rim, no. So yun lang guys, quick video. Yung temporary lang to baka sabihin nyo ginaya kita tapos na-aksidente kami. Temporary lang, ganon. Okay, habang hinihintay nyo yung kapalit na rim, JB Weld ang solusyon. Pero gamitin nyo yung pinakamatibay nila. Yun yung JB Weld, yung itim tsaka white, tapos pinaghalo mo, no? May hardener yung black yata doon Pag pinaghalo mo magiging matibay na yan, no? JB Weld 5,000 PSI ang yan, rating, no? Temporary solution lang yan. Okay, so make sure pag ginawa nyo to, pag ginaya nyo yung video ko, make sure na temporary lang yan. Ulitin ko huwag yung gamitin na pang matagalan, lalo na pang long range driving, kasi hindi ko rin nasubok to pang long range driving. Hindi ko alam paano pag uminit, I don't know, ewan ko, hindi ko alam, no? So pero yun nga guys, doon sa nagtatanong ano yung temporary solution pag nasira ang rim nyo, JB Weld. That's it guys, thanks for watching, bye.